pinakamagaling na aktor ng kanyang henerasyon, ngayon tila kakabit na ni Baron ang bansag na mapagsamantala at lasengo. Manaigaya siya sa mga personal na isyong nagtatangkang sumira sa kanyang pagkatao. I will keep my promise. I will get better. Ito ang pangako ni Baron Geisler matapos siyang ireklamo ng co-star na si Cherry Pie Picache. Ayon kasi sa aktres, hindi raw nirespeto ni Baron ang kanyang pagkababae. Hindi ito ang unang pagkakataong nadawit sa ganitong insidente si Baron. Noong 2008, nagreklamo at nagsampa ng kaso laban kay Baron ang anak ni Yayo Aguila at William Martinez na si Patricia Martinez. Nang sumunod na taon, si Yasmin Curdy naman ang nagreklamo. Nagalit din sa kanya si Julia Clarete nitong nakaraang taon. At sa lahat ng mga insidenteng ito, di umano'y lasing si Baron. Ruin me. Go. I confess. Yeah, I'm a bad man. You're not drunk. Look at the cameras and tell them, are you drunk or not? I think you're drunk, man. Okay. Sa aking panayam kay Baron, may mga ilang bagay siyang ibinahagi sa akin. How are you? Very good. But to tell you, honestly, I'm not that good. I actually feel very sad. Kasi with all the things na nangyari, yung chismis, yung pinagdadaanan ko, naging mabigat po yung puso ko ngayon. Ano bang problema ni Baron Geisler? Naniniwala akong misunderstood lang po talaga. Nagkaroon kasi ng stigma na bad boy, maniac, basabonero. Nanggaling na nga mismo kay Baron ang mga salitang bad boy at basagulero. Pero ayon sa ilang nakakakilala sa kanya, hindi siya mayabang. Simple lang ang gusto ni Baron, ang maging isang magaling na artista. Patawarin mo ako. Dahil hindi ako naniwala sa iyo noon. Paano nag-umpisa ang karera ni Baron Geisler sa telebisyon? I started sa AMTV po. Isa ako sa mga background kids. Yung mga nagingi. Ilang taon ka nun? I was 12 years old po. Nagsimula siya talagang gustong-gusto niya naman eh. So what we did, kahit hindi masyadong yung budget at that time, kasi galing pa kami Pampanga, the traveling, it's also malaking expense. Eh nakita ng parents ko, nakita namin na may potential siya, so sinuportahan namin. Hindi naman binigo ng showbiz noon si Baron. Nakilala ang kanyang galing, kaya't marami siyang naging TV projects. Bakit? Wala ka bang kaibigan? Gusto niyang magka-award, gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang family niya, mabigyan ng bahay at lupa sa sakyan ng mama at papa niya. So, ano yun eh, part yun ng mga pangarap niya na kahit naman paano is feeling ko natupad. Mahal niya yung trabaho niya. Kung tutuusin talagang magaling siyang artista. Kahit mag-demonstrate talaga siya sa bahay na talagang bilib na bilib kami. At bukod sa pag-arte, prioridad din ni Baron ang kanyang pamilya. Super sweet siya. He's very generous. Even if you don't ask him, siya na mismo mag-give. Kung bumuhos ang swerte sa career ni Baron noon, dumating din ang kalungkutan sa kanyang buhay. Dinamdam ni Baron ang paghihiwalay nila ng kanyang ka-love team na si Jody Santa Maria. At sumunod naman ang pagpanaw ng kanyang ama. Ang mga ito raw ang naging sanhi ng kanyang bisyo. Ano ang kailangan nyo? Ako? Masira ako? Wala nang masira sa akin. I'm gone. Ilang taon ka nung nag-umpisa kang maging dependent sa alcohol? 19. 19. Yung time na namatay airpot ko eh. So, doon nag-start na hindi ko matanggap dahil siyempre marami yan parang kasi nung bata kami, mas close siya kay Donnie, yung older brother ko, yung taekwondo champ natin. Under the shadow ako parati ni Donnie. Nag-taekwondo siya, nag-taekwondo ako kaso nagbubugbog naman ako sa champion. Nag-football siya, nagpalarong pambansa. Nag-gymnastics, nag-grand champion siya. Ako puro sinusunod ako pero hindi ako nag-excel.
sabi ko mag-showbiz ako. Kung kailan medyo nakikilala na ako, doon naman gusto kong i-prove kay Dad na, hey, be proud of me. You know, and your youngest son is doing something with his life. Nawala na nga raw ang pagkakataong iyon sa kanya, nawala rin ang ilan sa kanyang mga ipinundar. Noong 2004, nasunog ang bahay ng mga Geisler sa Mapayapa Village sa Quezon City. 2 taon lang ang nakalipas, natupok din ng apoy ang tinitirhan nila sa Batasan, Quezon City. Napakaraming problema raw ito para sa isang tao. Ba't hindi mo ma-handle ang pagkasawi, ang rejection, ang failure? Sobrang dami po kasi. Tsaka, I keep it to myself. So ngayon, nandito lang. So, minsan, nung nag-mature na ako, alam ko na i-juggle, pero napakarami na nang ginajuggle ko. Lito, tuliro, at mahirap dalhin raw ang kanyang mga problema. Kailangan daw niyang uminom para makalimot. Kahit sandali lang. Ang hindi niya alam, nakadagdag pa ito sa kanyang mga pasanin. Can you honestly say and admit na I have an alcohol problem, yes. Yeah, I do. Kasi that's where I turn to. I turn to alcohol. Wala akong shakes. Hindi naman ako nag-crave. Ang akin lang, I don't know how to manage my intake. Once I start, I drink like a fish. Sa kabila ng wild boy image ni Baron at mga problema sa pribado niyang buhay, 2 beses siyang kinilalang Best Actor ng Cinemalaya. Una, noong 2008 para sa pelikulang Jay at noong 2010 para naman sa pelikulang Donor. Cinemalaya Best Performance of an Actor Award goes to Baron Geisler. Ito yung scene na to, ganyan, ito, alam ko, i-breakdown yan lahat. Pero yung i-breakdown ng sarili ko at i-breakdown yung buhay ko, hindi ko alam. We need actors like him eh. Kaya lang, ang sabi ko nga, or so many people believe na magaling ka nga kung wala naman disiplina, parang hindi ka rin magaling dahil hindi mo makontrol kung ano man yung kailangan mong gawin. Hindi raw masarap pakinggan ang mga naririnig niyang balita tungkol sa kanya. Kasi ang lumalabas ko sa balita, may problema po ako sa utak. Manyak ako. Kawawa naman yung pamilya namin. Hindi ako pinilagay para ako na lang. Kaya na sinabi ko unahin lang yung pamilya ko. We were brought up naman in a household wherein 3 kami niya, magkakapatid niyang babae, no? And my father was a military man, so very strict ang household. He was taught how to respect the ladies. Sa kabila ng depensa ni Baron at ng kanyang pamilya, nanindigan ng Professional Artists Managers Incorporated o PAMI sa mga reklamo laban kay Baron. Ayon sa kanila, banned o hindi pa hihintulutang sumali sa mga proyekto si Baron kung saan kasali ang mga artistang minamanage nila. Hindi raw ito mababali hanggat hindi sumasailalim sa isang rehabilitation program si Baron. Pero hiniling ni Baron na dapat raw makihati sa gastos sa kanyang rehabilitasyon ang PAMI. Pero nakakatawa doon, gusto niya yung kalahati man lang ng gagastos niya sa rehab ay sagutin ng PAMI. Which to me, nakakatawa. Kasi sabi niya, inalisan niyo ako ng trabaho, pues, bigyan niyo ako ng ihatian niyo ako sa gastos. Kaya pasalamat na lang ako na nangyari to at least. Maaayos ko naman yung dapat. At siguro, mababago ko na rin dapat. At ngayon, magkakaroon na ako ng shield. Magkakaroon na rin ako ng tamang idea kung anong gusto ko talaga maging after this entire fiasco. Noong Sabado, January 29, kusang loob na raw na pumasok sa isang rehabilitation center si Baron. Mismong ang ina raw nito ang pumili ng lugar. 70 araw mamamalagi si Baron sa rehab. Ayaw nang sabihin ng pamilya kung saan ito para na rin sa ikabubuti ni Baron. Right now, ang alam lang namin is that there's no contact muna with him for 1 month. Hindi na mabilang kung ilang buhay at pangarap na ang nasira ng alkohol at hindi rin makukuha sa pag-inom ang sagot sa mga problema. Para kay Baron, wala nang ibang panahon kundi ngayon upang magsimulang magbago. Siguro after this, if I really walk the talk, then I could probably inspire kids or teenagers or mga kaedad ko or even older to accept
may problema sila. And kung may problema ng ganun, may pag-asa. Susunod sa tunay na buhay, sasampa na sa entablado ang ating Lola Ballerina. Greatest fulfillment sa pagsasaya ng ballet, to become very healthy. Tunay na buhay.